Hindi makapaniwala si Yu na gustong ibigay ng kapatid niya ang elixir. Pinaalalahanan niya si Tian na hindi pa niya na-awake ang kanyang talento. Sinabi niya kay Tian na ang elixir ay masasayang lamang sa kanya. Habang nakatitig si Yu sa elixir, nakatingin si Tian sa status window niya. Sa status window ni Yu, si Yu ay may mababang cultivation talent at isang frost talent na may baguhang antas. Ang frost talent ni Yu ay hindi pa na-awake. Natitiyak ni Tian na mai-improve ng Terracore Elixir ang cultivation talent ng kanyang kapatid, kung iinuman niya ito. Gayunpaman, hindi alam ni Tian kung gaano kalaki ang improvement na maipapakita ng kanyang kapatid. Habang nag-iisip si Tian, iminungkahi ni Yu sa kanya na ibenta ang elixir. Sinabi niya kay Tian na makakatanggap pa sila ng maraming pera kung ibebenta nila ito, dahil ang elixir ay isang kamangha-manghang item. Sinabi ni Tian sa kanyang kapatid na babae na ang Terracore Elixir ay gawa mula sa Terramore Stone. At sinabi pa niya sa kanyang kapatid na winasak na niya ang bato. Sinabi ni Tian sa kanyang kapatid na gugustuhin din ng bibili ang lokasyon ng Terramore Stone. Sinabi niya sa kanyang kapatid na babae na hindi maniniwala sa kanya ang bibili, kung sasabihin niyang sinira niya ang bato. Sinabi ni Tian sa kanyang kapatid, na ang pagbenta sa Terra Stone ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang mga problema para sa kanila. Nang may ngiti sa labi, sinabi pa ni Tian sa kanyang kapatid na susubukan siyang patayin ng bibili upang malaman ang lokasyon ng bato. Nalungkot si Yu sa narinig. Sinabi niya sa kanyang kapatid na mukhang nasa panganib siya dahil sa pagsira sa bato. Kinuha ni Tian ang elixir sa kanyang ate at sinabi sa kanya na sayang kung hindi niya ito iinuman. Hinawakan ni Tian ang bibig ng kapatid, at sinimulang ibuhos ang elixir sa kanyang lalamunan. Sinabi ni Yu sa kanyang kapatid na labis nitong pinipisil ang kanyang bibig. Pagkatapos painumin ng kanyang kapatid ng elixir, nagtanong si Tian sa kanya kung ano ang kanyang nararamdaman. Sinabi ni Yu sa kanyang kapatid na siya ay maayos at komportable. Nagulat si Tian sa narinig. Nang tumingin siya sa status window ng kanyang kapatid na babae, ang kanyang cultivation talent ay pareho pa rin. Nagulat si Tian nang makita ito. Iniisip niya kung mali ang nakasulat sa libro. Pumunta si Yu sa upuan. Sinabi niya sa kanyang kapatid na inaantok siya. Sinabi niya kay Tian na maghahanda siya ng hapunan pagkatapos matulog. Sinabihan ni Tian ang kanyang kapatid na maging mahimbing sa kanyang pagtulog. Hindi maintindihan ni Tian ang nangyayari. Nagpasya siyang suriin ang kanyang kapatid mamaya. Naniniwala siya na ang elixir ay hindi pa umi-epekto dito. Makalipas ang isang oras, makikita si Tian na nagko-cultivate sa kanilang bahay. Habang nagko-cultivate si Tian, nararamdaman niya ang isang makapangyarihang aura sa kanilang bahay. Nang lumingon si Tian ay napatingin siya sa status window ng kanyang ate. Nagulat si Tian nang makitang tumaas ang cultivation talent ni Yu, at naging mid-tier cultivation talent. Hindi siya makapaniwala na tumaas ng 2 tier ang talento ng kanyang ate. Dahil sa katotohanan na ang kanyang kapatid na babae ay mayroon na ngayong mid-tier cultivation talent at isang frost talent na hindi pa na-awake, natitiyak ni Tian na ang kanyang kapatid na babae ay magiging isang makapangyarihang martial warrior sa hinaharap. Tinakpan ni Tian ng kumot ang katawan ng kapatid. Kinuha niya ang monster blood at sinabing tatalunan niya si Xia Bi. Pumasok si Tian sa kwarto niya at ininom ang monster blood. Nainis si Tian ng malasahan ang nakakakilabot na lasa ng dugo. Mabilis siyang kumain ng mga mani para mawala ang nakakakilabot na lasa. Nasa sabik si Tian na masaksihan kung gaano siya mag-i-improve pagkatapos niyang mag-cultivate. Mabilis siyang umupo sa posisyong lotus at nagsimulang mag-cultivate kaagad. Nang magsimulang mag-cultivate si Tian, napansin niyang tumataas ng 8 beses ang bilis ng kanyang cultivation. Nagulat si Tian nang makita ito. Hindi siya makapaniwala na ang dugo ng isang mid-rank monster ay magkakaroon ng ganitong epekto sa kanyang katawan. Sigurado si Tian na maaari siyang maging martial warrior sa isang buwan, kung may sapat siyang resources ng dugo. Sa kasamaang palad para kay Tian, 2 bote na lang ng dugo ang natitira sa kanya. Pagkaraan ng 10 araw, makikita si Tian na nagko-cultivate sa academy. Habang nagko-cultivate si Tian, tumatakbo si Jiang Ba para makita siya. Hindi maintindihan ni Tian kung bakit nagmamadali si Jiang Ba. Hiniling niya kay Jiang Ba na sabihin sa kanya ang nangyayari,
habang nagpapahinga at bumabawi sa paghinga si Jiang Ba. Pinanggit ni Jiang Ba ang pangalan ni Xia. Napatayo si Tian nang marinig ang pangalan ni Xia, sa pag-aakalang nasa academy si Xia. Sinabi ni Jiang Ba kay Tian na si Xia ay nagsasanay ng mag-isa, upang makaabot sa martial warrior realm. Sinabi ni Jiang Ba kay Tian na darating si Xia para mag-haiganti, kapag nakaabot na ito sa martial warrior realm. Matapos marinig ang sinabi ni Jiang Ba, umupo si Tian. Nainis kay Jiang Ba sa ipinahayag na iyon. Hindi makapaniwala si Jiang Ba na hindi nagpapanik si Tian. Hindi nababahala si Tian dahil wala si Xia sa academy. Naalala ni Tian na may mid-tier talent si Xia na katulad niya. Napagtanto ni Tian na si Xia ay maaaring maging isang martial warrior sa paglipas ng isang buwan. Sinabi ni Jiang Ba kay Tian na madali siyang mapapatay ni Xia kung magiging martial warrior na siya. Hiniling ni Tian kay Jiang Ba na huwag mag-alala. Sinabi niya kay Jiang Ba na nagsasanay din siya. Hindi maintindihan ni Jiang Ba ang lumalabas sa bibig ng kanyang kaibigan. Pinaalalahanan niya si Tian na si Xia ay mula sa isang makapangyarihang pamilya. Sinabi niya kay Tian na si Xia ay may akses sa malaking halaga ng mga resources. Sinabi ni Jiang Ba kay Tian na wala siyang ibang resources kundi ang kanyang 3 monster blood. Sinabi ni Tian kay Jiang Ba na ginamit na niya ang monster blood. Nagulat si Jiang Ba sa narinig. Napagtanto niya na ang kanyang kaibigan ay mamamatay na. Sinabi niya kay Tian na siya na ang bahala sa kapatid niyang babae kapag wala na siya. Ang tanging resources na naiwan kay Tian ay ang dugo ng ahas, at ang dugo mula sa puso nito. Sigurado si Tian na maaabot niya ang Advanced Martial Apprentice rank gamit ang mga dugo. Ang rank na iyon ay isang rank na lamang ang layo mula sa Martial Warrior realm. Sa kasamaang palad para kay Tian, hindi na niya maaabot ang Martial Warrior realm dahil sa kanyang kasalukuyang mga resources. Pero sa kabutihang palad, ang kanyang speed talent at ang kanyang sword talent ay magbibigay sa kanya ng sapat na lakas upang labanan ang isang ganap na martial warrior. Lumipat ang eksena, at makikita ang palasyo ng Theo o Mo family. Makikita ang isang lalaki na nagbabantay sa isang vault. Habang nakatayo ang lalaki sa harap ng vault, nagsimulang mabasag ang vault. Nang tuluyang masira ang vault, may makikitang may lumalabas mula rito. Si Xia B pala ang taong ito. Dumating ang guard ni Xia para batiin siya. Pinati niya si Xia sa pagiging isang martial warrior na may kakaibang aura na nakapalibot sa kanyang katawan. Sinama ng tingin ni Xia ang bodyguard niya. Pagkalabas ng vault, pumunta si Xia sa kanyang silid. Sa loob ng kanyang silid, 2 maid ang dumating upang bihisan siya. Habang nagbibihis si Xia, pumasok ang kanyang ama at isang gwardya sa kanyang silid. Nagulat si Xia nang makita ang kanyang ama. Natuwa ang ama ni Xia nang makitang nakaabot na ang kanyang anak sa martial warrior realm. Ang pangalan ng ama ni Xia ay Amoan. Siya ay isang elite martial warrior na nasa mid-stage. Isa siya sa 10 elder ng Presbyterian Church. Hinawakan ni Amoan ang anak sa balikat. Pinati niya ito sa kanyang tagumpay. Napangiti si Xia nang makita ang pagmumukha ng kanyang ama. Sinabi niya sa kanyang ama na hinding-hindi siya magdadala ng kahihiyan sa kanilang pamilya. At sinabi ng kanyang ama na gusto siyang gantimpalaan ng dakilang ninuno para sa kanyang tagumpay. Napaluhod si Xia nang marinig niya ito. Nagpasalamat siya sa kanyang ama sa kanyang mga turo at suporta. Sinabi niya sa kanyang ama na siya ay pinagpala na magkaroon ng magulang katulad niya. Natawa si Amoan nang marinig ito. Pinatayo niya ang kanyang anak at pinapunta sa kusina ang kanyang guard upang tingnan ang mga pagkain at inumin. Bago pa makagalaw ang gwardya, sinabihan siya ni Xia na siya mismo ang pupunta. Sinabi ni Amoan sa kanyang anak, na inihanda niya ang kanyang mga paboritong pagkain para sa kanya. At sinabi kay Xia na kumain kapag may oras na siya. Nagpasalamat si Xia sa kanyang ama sa kanyang kabutihan. Matapos makipag-usap sa kanyang anak, lumabas si Amoan sa kanyang silid. Paglabas ng kanyang ama sa silid, nagtanong si Xia sa kanyang gwardya kung nagawa na niya ang kanyang hinihiling. Na may masamang ngiti sa kanyang mukha, sinabi ng bodyguard ni Xia na si Tian ay isang bata na walang mga magulang na sumusuporta. Sinabi niya kay Xia na kaya nilang harapin si Tian sa kahit anong gusto nila. Nagulat si Xia nang marinig na ang talunan na si Tian ay walang magandang background. Ipinagpalagay niya na si Tian ay may mga kakilakilabot na diskarte.
Sinabihan ni Xia ang kanyang bodyguard na magpadala ng taong papatay kay Tian. Laking gulat ng bodyguard ni Xia nang marinig ang sinabi ng kanyang young master. Pinaalalahanan niya si Xia na ang Linhai Base ay ganap na naiiba mula sa Wild Zone. Sinabi niya kay Xia na hindi kayang pumatay ng kanilang pamilya ng isang tao ng ganun-ganun na lamang dahil sa resulta ng naturang aksyon. Umupo si Xia sa isang upuan. Habang siya ay nasa upuan, binigyan siya ng maid ng inumin. Sinabi ni Xia sa kanyang bodyguard na hindi nila kailangang patayin si Tian gamit ang pangalan ng pamilya. Nang may ngiti sa kanyang mukha, hiniling ni Xia sa kanyang bodyguard na kumuha ng isang shadow assassin. Sinabi niya sa kanyang bodyguard na walang makakatuntan sa pag-ataking iyon. Laking gulat ulit ng bodyguard ni Xia nang marinig ang sinabi ng kanyang young master. Sinabi niya kay Xia na gagasto sila ng 1,000,000 yuan sa pag-hire ng isang shadow assassin. Tinanong niya si Xia kung si Tian ay nagkakahalaga ng ganoon kalaking halaga. Nadismaya si Xia B sa bodyguard niya nang marinig niya ito. Napagtanto niya na ang kanyang bodyguard ay mayroon pa ring mentalidad na isang alipin. Sinabi ni Xia sa kanyang bodyguard na may ilang makapangyarihang pamilya sa Linhai Base, at ang ibang mga mamamayan ay sakop sa pagkaalipin dito. Tinanong niya ang kanyang bodyguard kung alam niya ang dahilan kung bakit walang ibang makapangyarihang tao sa Linhai Base. Na may masamang ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni Xia sa kanyang bodyguard na ang mga makapangyarihang pamilya doon ay palaging pinapatay ang anumang mga prodigy na lumilitaw sa mga mamamayan. Sa pagkasabi ni Xia, nabasag niya ang baso sa kanyang kamay. Nagulat ang bodyguard ni Xia sa narinig. Napagtanto niya na ang Fifth Academy ay nilikha upang patayin ang sinumang mga estudyante na sumusubok na maging malakas. Sa isang nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni Xia sa kanyang bodyguard na ganito ang pagkontrol sa mundong ito. Sinabi niya sa kanyang bodyguard na ang mga malalakas ay dapat hulihin ang mga mahihina. Nag-iba ang eksena, at makikita si Tian na nagsasanay ng kanyang sword art sa academy. Ginamit ni Tian ang kanyang espada upang durugan ang isang malaking bato. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagsasanay, nagpasya si Tian na huminto muna sa pagsasanay. Napagtanto niya na malapit ng umulan, at nagpasya siyang umuwi. Habang naglalakad si Tian sa kalye, napansin niya ang isang status window sa isang poste. Hindi maintindihan ni Tian ang nangyayari. Sigurado siyang walang tao doon. Nang tumingin si Tian sa status window, nakita niyang Li Xuan ang pangalan ng tao. Si Li Xuan ay may low-tier cultivation talent at may isang baguhan na antas ng shadow talent. Habang nakatingin si Tian sa status window, may sumugod sa kanya. Habang papalapit ang bagay kay Tian, naramdaman niya ang presensya nito. Mabilis na inilabas ni Tian ang kanyang espada at ginamit ito para harangan ang pag-atake ng isang lalaki. Mabilis na napaatras si Tian para magbigay ng espasyo sa pagitan niya at ng lalaki. Tinanong niya ang lalaki para sa kanyang pagkakakilanlan. Nang may ngiti sa labi, sinabi ng lalaki kay Tian na siya ang papatay sa kanya. Nagulat si Tian nang malaman na siya ay assassin. Mabilis niyang napagtanto na si Xia ang nagpadala ng assassin. Hindi maintindihan ni Tian kung bakit magpapadala pa si Xia ng assassin gayong isa na siyang martial warrior. Hindi maintindihan ni Tian kung bakit gagamit pa si Xia ng ganitong paraan. Habang nag-iisip si Tian, ay sumulpot si Li Xuan sa kanyang likuran. Sinubukan ni Li Xuan na salakayin si Tian gamit ang kanyang espada. Mabilis na naramdaman ni Tian ang presensya ni Li Xuan. Ginamit niya ang kanyang espada upang harangan ulit kaagad ang pag-atake. Nang maarang ni Tian ang kanyang atake, nawala si Li Xuan sa ere. Nagulat si Tian nang makita ito. Napagtanto niya na namamanage ng shadow talent na maging invisible ang user nito. Habang nakatingala si Tian, bumungad sa kanyang likuran si Li Xuan. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang espada para putulin ang leeg ni Tian. Buti na lang kay Tian, mabilis siyang makapag-react. Naiwasan niya ang atake ni Li Xuan sa pamamagitan ng pagtalon sa isang gusali. Nainis si Li Xuan nang makita ito. Hindi niya maintindihan kung bakit napakabilis ng isang martial apprentice. Nagpasya si Tian na salakayin si Li Xuan. Tumalon siya mula sa gusali at sumugod para salakayin si Li Xuan. Nang makalapit si Tian kay Li Xuan, agad niyang inihampas ang kanyang espada.
Sa pag-slash ni Tian ng kanyang espada, ginamit ni Li Xiuan ang kanyang shadow talent upang maging invisible. Ang pag-atake ni Tian ay tumama sa isang gusali sa halip na kay Li Xiuan sana. Ang talento ni Li Xiuan ay masyadong mapanganib laban sa isang ordinaryong tao, pero sa kasamaang palad para sa kanya, si Tian ay hindi isang ordinaryong tao. Nakita ni Tian sa ere ang status window ni Li Xiuan. Nagpakawala ng slash si Tian matapos makita ang lokasyon ni Li Xiuan. Tinamaan ng atakeng ito si Li Xiuan sa kanyang dibdib. Napadora si Yuan ng dugo at bumagsak sa lupa. Hindi maintindihan ni Li Xiuan ang nangyayari. Natitiyak niya na kahit ang isang elite na martial warrior ay hindi siya makikita. Nagtanong siya kay Tian kung paano siya nakita. Lumapit si Tian kay Li Xiuan. Sinabihan niya si Li Xiuan kung sino ang nagpadala sa kanya. Kinuha ni Li Xiuan ang kanyang espada. Sinabi niya kay Tian na sasabihin niya sa kanya ang gusto niyang malaman kapag namatay na siya. Sa sinabi ni Li Xiuan, sinugod niya si Tian. Inatake ni Li Xiuan si Tian gamit ang isang teknik na tinatawag na Shadow Blade. Naiwasan ni Tian ang pag-atake sa pamamagitan ng pagtalon. Paglapag ni Tian sa lupa, sinugod niya si Li Xiuan. Sinaksak ni Tian si Li Xiuan mula sa likuran na may nakakatakot na tingin sa kanyang mga mata. Hiniling ni Tian kay Li Xiuan na sabihin sa kanya ang pangalan ng taong nagpadala sa kanya. Natawa si Li Xiuan nang marinig ito. Sinabi niya kay Tian na siya ang pinakamalakas na martial apprentice na nakaharap niya. Sinabi niya kay Tian na ipinadala siya ni Xia. Sa pagkasabing ito, bumagsak si Li Xiuan sa lupa at namatay. Nainis si Tian nang marinig ang pangalan ni Xia. Yumuko si Tian at ipinatong ang kanyang kamay sa katawan ni Li Xiuan. Sa ginawa niyang ito, isang status window ang lumitaw sa kanyang harapan. Sinasabi ng window status kay Tian na matagumpay niyang nakupya ang shadow talent. Sa seryosong mukha, sinabi ni Tian na mayroon na siyang shadow talent. Sa sumunod na eksena, makikita natin ang paglilibing ni Tian sa bangkay ni Li Xiuan. Matapos ilibing ang katawan ni Li Xiuan ay lumuhod si Tian. Sinabi ni Tian na ang isang tao ay hindi dapat ituring na palipad-lipad sa hangin at ulan. Sinabi niya na ang isang tao ay hindi dapat tretuhin tulad ng isang nalaglag na dahon. Habang bumubuhos ang malakas na ulan, kumuha ng dahon si Tian. Ipinangako niya sa kanyang sarili na mabubuhay siya bilang isang matatag na tao sa mundong ito. Tiniyak niya sa kanyang sarili na siya ang magiging ulan at hangin, at hindi ang katulad ng isang malalaglag na dahon. Nag-iba ang eksena, at makikita si Tian na naliligo sa kanilang bahay. Pagkatapos maligo ay nagbihis si Tian at umupo sa kanilang sofa. Habang nakaupo, pinagmamasdan ni Tian ang lahat ng nakuha niya kay Li Xiuan. Natitiyak ni Tian na ang mga blade ni Li Xiuan ay mga primordial weapons. Nagpasya si Tian na gamitin ang mga armas, dahil nawasak na ang kanyang espada sa laban. Nakakita si Ian ng ilang card sa katawan ni Li Xiuan. Ang mga gold card ay nagkakahalaga ng 1,000,000 yuan, at ang mga silver card ay nagkakahalaga ng 100,000 yuan. Matapos bilangin ang mga card, napagtanto ni Tian na nakakuha siya ng 3.5 milyong yuan. Napagtanto ni Tian na ito ang perang binayad ni Xia para sa pagpatay sa kanya. Nagpasya siyang tamasahin ang pera nang walang anumang pag-aalangan. Nakahanap si Tian ng libro sa mga gamit ni Li Xiuan. Nang buksan niya ang libro, napagtanto ni Tian na ang libro ay isang skill book na naglalaman ng kasanayan na tinatawag na Shadow Blade. Ito ay isang bronze rank blade skill. Ang mga kasanayan sa mundong ito ay may iba't ibang ranggo. Ang pinakamababa ay Iron rank, ang kasunod ay Bronze rank, pagkatapos ay Silver rank, at ang Gold rank ang pinakamataas na ranggo. Excited si Tian na magamit ang blade skill dahil iyon ang hinahanap niya. Ang blade skill ay nagbibigay daan sa kanya, naganap na maipakita ang kanyang sword talent. Tumakbo si Tian sa loob ng kanyang silid, gusto niyang simulan ang pag-aaral ng kasanayan. Nang maupo si Tian sa kanyang kama, narinig niya ang pagtama ng kidlat. Kaagad, sa nangyaring ito, napagtanto ni Tian na may kakaiba. Napagtanto niya ding hindi pa umuwi ang kanyang ate galing sa paaralan. Sigurado si Tian na alam ni Xia ang lahat tungkol sa kanya, upang magpadala ito ng assassin. Napagtanto niya na ang kanyang kapatid na babae ay nasa panganib ng assassination. Pinuksan ni Tian ang kanyang bintana at tumalon sa labas.
Paglabas niya, nagsimula siyang tumakbo at tumalon sa ilang gusali. Habang tumatakbo si Tian ng buong bilis, ipinagdadasal niya na sana ay nasa maayos ang kanyang kapatid. Pagkaraan ng ilang saglit ay lamandeng si Tian sa isang eskinita sa tabi ng paaralan ni Yu. Lumabas si Tian sa eskinita, at nagsimulang tumingin-tingin sa paligid. Alam ni Tian na nag-aaral si Yu sa isang ordinaryong paaralan. Naniniwala siya na ang mga taong may kakayahan, ay hindi pupunta sa ganitong paaralan upang pumatay ng isang estudyante. Bagamat alam ito ni Tian, hindi siya sigurado kung may pakialam si Xia sa mga ganitong bagay. Habang nag-iisip si Tian, may nagtusok ng payong sa likod niya at sinabihan siyang huwag gumalaw. Ginamit ni Tian ang kanyang bilis para makapunta sa likod ng tao. Hiniling niya sa tao na huwag gumalaw. Hinubad ni Yu ang kanyang kapote at sinabi sa kanyang kapatid na binibiro lang niya ito. Nagulat si Tian nang makita ang kapatid niya. Nagtanong si Tian kung ano ang dahilan kung bakit na late siya ngayon. Sinabi ni Yu sa kanyang kapatid na siya ang namamahala sa upkeep duty ngayon. Sinabi niya kay Tian na naglilinis siya ng mga silid-aralan. Napansin ni Yu na kakaiba ang pananamit ng kanyang kapatid. Tinanong niya si Tian kung bakit siya lumabas ng walang payong at walang sapatos. Sinabi ni Tian sa kanyang kapatid na nakalimutan niya ang payong at ang kanyang sapatos dahil nagmamadali siya. Habang pauwi ang magkapatid, tinanong ni Yu ang kanyang kapatid na sabihin sa kanya kung paano siya nakapunta agad sa kanyang likuran. Habang naglalakad si Tian at ang kanyang kapatid na babae, makikitang may nakamasid sa kanila mula sa isang kotse. Si Xia pala ang taong ito. Nainis si Xia nang makitang buhay pa si Tian.